Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Bilang panimula po ng ating isama, tayo po tayong lahat. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo. Sa pagbabago ninyo ni Jesus, ipinakita niya ang liwanag ng kanyang kalwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap, pag-uusig, alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at mga batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kalawatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Mga ginihiling kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang muling malapat tayo na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga Panginoong Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko ng kasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal kong anak na iyong kinalulugdan.
Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagkadalising ito sa aming kalooban, kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinamamahal mong anak na si Isaac at pagpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na itinuturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng labanan si Abraham. Nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, pag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasagit sa langasangan ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagkapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami na bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Dulubigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagkapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng narupi. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanang. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdarundang. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto ang inyong abang lingkod. Tulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at pinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalang. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama, ang lahat ng sa templo sa Jerusalem ay tumatagibig. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kasama ng kanyang anak, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparasahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ay namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang sinama kundi si Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang Diyos si Jesus. Nagnining ang kanyang kasuotan, naging puting-puti, ano pat walang sinamang mapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagaan, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo at isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapa mula dito may isang pinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakita nilang wala siya roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay may tip na pinagtagubilinan sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang iyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang talbing ito, ngunit sila'y nagtanong-tanong kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipugong lang. Magandang hapon po sa inyo lahat. Baka kung sabihin ko kaninang umaga pa, there's something wrong with the microphone. Baka sumagot kayo. And also with your father. Ano naman hindi, no? Sinasabotahe lang tayo ng masamang espiritu. May ayaw siyang marinig at may parinig sa inyo na mabuting balita. No? But the good news is, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, gagantimpalan tayo ng Diyos ng muling pagkabuhay. Amen. Habang nagbibihis po ako, nakita ko yung resurrection. Alam po ninyo ako bago dito. Kaya iniisip ko na may procession kaya sila. May Easter Vigil kaya sila. So sa palagay ko, meron po. Dahil kayo isang komunidad Kristiyana. At tayo po ngayon ay nasa ikadalawang linggo ng Koresma. Dahil may 4 na pong araw ng paghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Noong nakaraang linggo, narinig po natin yung kakagat ka ba? Yung panunokso ng Satanas. At kung kakagat ba, si Jesus supain sa bitat ng Satanas. Salamat na lang po at napalabanan niya ang tukso. Ngayon naman sa ikalawang linggo, ay narinig po natin sa ating mga pagbasa na tayo, we are beloved. As Christ is beloved. Nang marinig sa bundok ng Tabor, nang sila'y umakyat kasama yung 3 alagad niya. Si Pedro, si Santiago at Juan na magkapatid. So yun po yung
alalay niya nang umakyat sa bundok. At nung sila ay nasa bundok na ng Tabor, nagbagong anyo siya. Pero, ang mahalaga po, meron siyang deep sense of prayer. Yung pagpunta niya doon para makipag-usap. Meron silang inkwentro ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Kaya nga po,